Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Isang magandang simbang gabi sa inyong lahat. Yan. Yung mga nakasiyam at nakabuo ng siyang na gabi, pumalakpak po sila. Dami. Paano yung nakawalo? Meron ba nakawalo? Mga nakawalo, palakpak din. Yan. Ba, konti na lang. Nakapito. Pahinan. Naka-anim. Wala. Naka-5. Ano susunod sa 5? 4. Wala na, pumapalakpak. Naka-3. Ayun ba? Meron, naka-3. Very good. Humabot. Yung pangalawa, meron din. Yung ngayon lang dumating, palakpak. Marami, Marami. Kung ating pagbabatayan yung sinabi ni Cardinal Tagle, ay nako, na-abort. Yung 9 na buwan, naging isang araw na lang. Mga kapatid, hindi importante yon. Sabi nga sa Pilipino, huli man at magaling, huli pa rin. Sapagat ang importante, intention. Pero ito po ay patunay na sa inyong pananampalataya at pagtawag sa Panginoon, iba yung nobena talaga, 9 na gabi. May kwento po ako tungkol sa isang binata na nakita ng pare sa kanyang parokya na taimtim na nagdadasal. 12:00 ng tanghali. Taimtim na nagdadasal doon sa simbahan. Tinawag siya ng pare. Sabi ng pare, mukhang ito'y talagang very devoted na binata.
Sabi, inanyayahan siya ni Father, sabi kay, binata, siguro kailangan sumali ka sa maging sundalo ka ng Panginoon, soldier of Christ. Sabi nung binata, na ako po'y soldier of Christ na, matagal na. Bakit sumising ba ka lang pag Pasko at saka Biyernes Santo? Ba't 2 araw ka lang nagsisimba sa buong taon? Sundalo ka ng Panginoon? Father, member po ka ng Secret Service. Mga kapatid, likas sa ating mga Pilipino na kapag sumasapit ang Disyembre, iniintay natin ang simbang gabi. Sapagkat ito ang hudyat na malapit na ang Pasko ng pagsilang ng Mesiyas. Tinatanong nga po dyan sa simbahan, mga hindi Pinoy, sabi, ba't ang dami sumisimba sa inyo pag simbang gabi? They were amazed at the number of Filipinos coming to the church these 9 days. Sabi ko, wala akong masabing dahilan pero para maintindihan, sabi ko, don't you notice the migratory birds? Di ba? Yung mga migratory birds, pag nagpapalit ng season sa ibang bansa, lumilipat sila sa ibang sama-sama, marami sila, di ba? Sabi ko, parang gano'n mga Pinoy, migratory birds. Pag winter, ayun, puntaan sila sa simbahan. Pag gano'n naman, summer, yun naman, Kwaresma na yun, pumupunta rin sa simbahan. Hindi rin po yun ang tunay na kadalahinan. Sapagkat likas, at sasabihin nating nasa dugo na, nasa DNA ng Pilipino, lalo na yung mga Katoliko, na sumimba, lumapit sa simbahan. Bukod sa doon ay panahon ng paghiling, yun din po ay patotoo sa Diyos ng ating mga pananalig sa Kaniya. Narating na natin ang huli at 9 na gabi ng simbang gabi, at ilang tulog na lang ay Pasko na. Sinamahan natin ang mahal na Birhen sa loob ng 9 na gabi sa kanyang paglalakbay tungo sa pagsilang ni Jesus. At sa mga pagbasang ating narinig nito mga nakaraang araw, ay may mga kasaysayan, may mga istorya behind the Christmas story. The Christmas story is a beautiful one. One that we see hope, love, bright. Kaya nga po, yung ating paksa ng simbang gabi ay liwanag ng Pasko, pag-asa ng mundo. Tingnan niyo ang paligid natin. Maliwanag na maliwanag. Hindi lang po yan dekorasyon. Yung ang tingin dyan ay gastos ng mga paring ito. Sobra naman. Kapag ang mentalidad mo ay economics, yun ang sasabihin mo. Pero kung if you look beyond the symbol, this is Christ the light. Liwanag ng Pasko. Si Kristo ang tunay na liwanag. Yan ay natutuwa tayo sa liwanag na yan dahil kumukuti-kutitap, ang ganda sa paningin, pero ang tunay na liwanag ay si Jesus at siya lamang ang magiging pag-asa ng mundo. So behind the beautiful Christmas story, we have followed for 9 days different stories. And the church have introduced to us guides. Kumbaga sa isang pilgrimage o sa isang tour, merong guide. And the church in the liturgy has given us guides in this pilgrimage of ours. Ang nauna ay si Juan Bautista, ang tinig sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon, ituwid ang mga landas na liko-liko, patagi ng mga burol at tambakan ang mga lambak. Si Juan Bautista, liwanag na
kumislap sa isang saglit, nakaakit ng maraming tao, subalit alam niya ang kanyang papel. Kaya dumating ang punto na si Jesus ay nagpabinyag na sa kanya, itinuro niya sa kanyang mga lagad, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng silibutan at magliligtas sa tao. Sapagkat nakasulat sa lumang tipan, ang Mesiyas ay ang kordero ng Diyos. Nakita natin siya ay nakulong at sabi niya, I must decrease, Jesus must increase. Lilitaw si Jesus, ako'y maglalaho. Kaya siya'y nakulong, namatay, pinutulan ng ulo. Narinig din natin sa mga pagbasa nitong simbang gabi yung salinlahi ni Jesus na mga pangalan na hindi na natin matandaan. Pero ang nais kong bigyan ng diin sa salinlahi ay mga taong taliwas sa ating iniisip na dapat sa angkan ni Jesus ang lahat ay mabubuti at may karangalan at marangal. Subalit sa kanyang salinlahi, may mga taong masama. Hindi naging maganda ang kanilang kasaysayan. Patunay lamang na walang pinipili si Jesus. Hindi niya inetsapuera ang mga taong hindi maganda ang buhay. Manapay, yun ay patunay na tinatawag niya yung mga taong yun, nalihis sa kalooban ng Diyos, ay tinatawag niyang pumasok sa kalooban ng Diyos. Nakita natin ang katauhan ni Zacarias. Nang ibig sabihin ay God remembers. At si Elizabeth, God's promise na nung makita ng Panginoon ang mag-asawang ito, na matagal na naghihintay na sila'y magkaanak sa kabila ng kanilang katandaan. At si Elizabeth, alam natin, ay baog na at matanda na. Subalit, doon sa tigang na lupa, sa balung walang tubig, lumitaw ang pag-asa. Lumitaw si Juan Bautista. Na ibig sabihin ay, sa kawalan natin ng pag-asa sa buhay, pwedeng palitawin ng Diyos ang pag-asa. Hindi dapat mawalan ng pag-asa yung mga taong lumulubog, nawawalan ng pag-asa. At nakita natin si Maria, isang babaeng malinis, mabait, banal, subalit tinawag ng Diyos mula sa isang bayang hindi kilala, Nazaret. Sabi nga ni Nathaniel, what is good in Nazareth? Meron bang mamuting bagay na manggagaling sa Nazareth? Sapagkat hindi siya kilala. Parang kasaysayan din natin. Pagtatanungin ka, mga tao dito, where are you from? Sasabihin mo ba sa barangay mo? Ako po'y taga Barangay Maitim. Hindi, alam niyo, where is that Maitim? Sasabihin mo lagi yung mga kilalang lugar sa Pilipinas, Manila o Quezon City o Cebu o Davao, pero yung baryo Maitim, hello? Siyempre gusto mo, kilala ka. Pero doon kinuha ni Jesus ng Diyos ang magiging ina, magiging gabay natin sa paglapit kay Jesus. At kagabi, narinig natin yung theme song ni Mary, ang Magnificat. Pinapupuri niya ang Diyos. At ako nga ay napahiya sa inyo dahil meron dito mag-asawa na yung kanilang theme song, Destiny daw. Inupakan naman ni Padre yung Destiny noong 1940s, di ba? So, pagpatawad nyo na, no? Kasi, ano ba tawag doon? Senior moments. At ngayon, narinig natin yung awit naman ni Zacarias, yung Benedictus. Ito pong Magnificat at Benedictus ay
dinadasal na mga pare doon sa umaga at sa hapon. Lagi namin pinapaalaala sa amin yung mga kabutihing ginagawa ng Diyos sa ating buhay, na ginawa kay Maria, ginawa kay Zacarias, na sa kabila ng kanilang barrenness and sterility and kabaugan, kawalan ng pag-asa, pwedeng lumitaw ang pag-asa, ang liwanag. Pwede magkwento? Mahilig kayo sa kwento eh. Inuuwi nyo lang yung kwento eh, no? Hindi yung mensahe. But anyway, sa isang border, sa isang bansang hindi ko nasasabihin, may mga pulis nagbabantay, sapagkat these border police were alerted by the authority about a man with a history of smuggling. Dadaan daw doon yung tao na yon, na smuggler talaga, na nakamotorsiklo. So they immediately spotted that man with a motorcycle, and the police noticed merong isang kahon o box sa likod niya na very suspicious looking. So pinatigil, stop. Tumigil naman yung mama. Nirequest nila yung box nung mama na iniisip nila ay smuggler. Wala sila nakita kundi mga papeles lang. Wala namang iba. Nothing suspicious about. The following week, naka-receive sila ng may alert na may dadaan naman ulit dyan ng smuggler. Nakamotorsiklo na naman. E di pinara uli. At meron ding maleta sa likod, malaking maleta. Buksan mo yan. Binuksan naman, wala namang suspicious looking na mga damit, whatever. So pinalabas na. The following week, lumabas sa periodiko, sa news, yung taong smuggler nahuli, at last nahuli na rin. At sinabi, ano yung kanyang ini-smuggle to the other side. Ang ini-smuggle pala niya, motorcycle. Motorcycle. Mga kapatid, Christmas comes to us once again. This Christmas season. Not just to pass by like that smuggler, but to remain in us. What the patrolman, the policemen were looking for was right in front of their eyes. But they missed. They missed the smuggled good. And like the man in the story, Jesus might be just in front of your eyes, in front of us. But he could very well pass unnoticed because our attention is somewhere else. What are you looking for this Christmas? Material things? I don't know. These 2 boxes are full of prayers and requests. I hope one of those letters would be, Lord, be with me. I want to see you. I want to experience you in my life. I don't want to miss you this Christmas. Sapagkat ng mga nakaraang Pasko, ang hinahanap ko ay maraming bagay na material. But this Christmas, and maybe this will be my last or your last, I don't know. Who knows? I hope we will not miss Jesus this Christmas. Because siya ang hindi yung papel na sinusulat natin na may hinihiling tayo. Maganda rin yun. Hindi yung minamasama ng Diyos.
Pero sinasabi ng Diyos, mga anak, tingnan nyo ang regalo ko sa inyo. For God so loved the world that He gave His only Son. For God so loved the world. Yun ang dahilan kung bakit isinugo niya si Jesus sa atin, dahil sa pagmamahal. Nais niyang hanguin tayo sa ating kinalalagyan. Nais niyang bigyan tayo ng pag-asa sa sitwasyong kawalan ng pag-asa. I hope this Christmas, we will not miss Jesus. At ako'y natutuwa dahil 2 or 3 days, inilagay na dito yung Blessed Sacrament. Kasi galing tayo sa labas, sa mundo na kung saan kayo ay nakikibaka, nakikipaglaban, ipinaglalaban ang pamilya, ipinaglalaban ang sweldo, ang trabaho, ang posisyon para sa pamilya, magulo sa labas. Pagpasok natin dito, sana'y madama natin na ito'y tahanan ng Diyos, something sacred. Kaya gumagamit tayo ng mga symbols to remind you and to remind me that we are in front of a great mystery, the incarnation. That is why we use incense. So that the incense, the smoke that goes up, reminds us of your prayers going up to the throne of God. That is why we kneel, kung pwede, but we always ask you, tumindig na may pagsamba, may respeto. Sapagkat tayo ay nasa harap ng isang misteryong hindi natin maintindihan. Bakit ikaw, na sa kabila ng iyong kasalanan ay minamahal ka pa rin ng Diyos, laging mayroong Pasko? Bakit may Pasko? It's for you. You who forgot Him. Back many years ago, you were back home in the Philippines, searching for work. Niluhuran na ng lahat ng simbahan. Nung ibinigay sa atin ng Diyos ang trabaho dito sa Abu Dhabi, you forgot Him. You come here on Christmas and on Holy Week. What about the other Sundays? He is waiting for you. Naway ang mga bunga ng simbang gabi, mga kapatid, ay yung tayo mapalapit sa Diyos. Sapagkat kung ang bawat miyembro ng pamilya ay lumalapit sa Diyos, malalapit kayo sa isa't isa. Graphically, ilagay natin sa isang isipan, ang sentro ay ang Blessed Sacrament. Si Mrs. nandun sa kanan, si Mr. nasa kaliwa. Pareho sila naglalakbay patungo sa Blessed Sacrament. Gaano man kalayo sila sa buhay, if they approach the Blessed Sacrament every day, as they go nearer and nearer, they will be closer to each other. Yan ang epekto ng pagsisimba. Subalit kung isa ang lalapit lang, isa hindi lalapit, hindi kayo magkakalapit sa isa't isa. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang maglalapit sa puso ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat kabayan, ng bawat Katoliko, ng bawat Kristiyano. Naway ang maging bunga ng simbang gabi, mga kapatid, ay paglalim ng ating pananalig sa isang Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan, sapagkat siya ang Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Baunin natin sa ating pag-uwi ang paksa ng simbang gabi sa taong ito. Liwanag ng Pasko, pakiulit,